Ako si Fides. Narito ako para ipagpatuloy yung ating leksyon tungkol sa mga aspekto ng pandiwa at kung paano sila binabanghay. Dito sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ginagamit itong pangalawang grupo ng panghanap ng panao kasama ng mga pandiwa na ito. Okay? Kapag binabanghay natin itong mga pandiwa na ito, kasama ng pangalawang grupo, ang panlapi na ginagamit natin. Imbis na Okay? Ngayon, subukan natin banghayin yung salitang kain sa future. Una sa lahat, kailangan natin alamin yung ating salitang ugat. Kain, yung salitang ugat natin. Kaya, kain. Hanapin nyo lang yung unang pantig. Kain. Uulitin nila siya. Kakain. Tapos, yung idadagdag nyo sa dulo. Kakainin. Okay? Kakainin. Halimbawa, kakainin ko. Ano yung napag-usapan natin doon sa nakaraan kong video? Hindi ito pwedeng mag-isa dahil panaguri ito. Kaya natin siyang dagdagan ng simulo o ng bagay na tiyak. Kakainin ko yung adobo. Kakainin ko yung adobo. Okay? Yung isa siyang pantukoy na nagpapakilala sa bagay na tiyak. Okay? Ngayon naman, subukan natin yung present. Itong ililipat lang natin siya dyan. Okay? Kain. Unang pantig, uulitin lang natin siya. Tapos yung dito natin siya ilalagay. Kinakain. Okay? Kinakain ko yung adobo. Okay? Ngayon, ikumpara natin ito doon sa pandiwa na may Ano yung katumbas nito sa pandiwa na may Kain. Unang pantig ka. Uulitin natin siya. Tapos yung dito natin ilalagay. Kumakain. Okay? Kumakain. Ako. Kumakain ako. Okay? Pwede natin siyang dagdagan. Kumakain ako ng adobo. Okay? Kumakain ako ng adobo. Ngayon, may ipapakita lang ako sa inyo. Tatanggalin ko itong ko. Kinakain yung adobo. Pwede ba yan? Wasto ba yan? Oo, wasto siya. Okay? Kinakain yung adobo. Okay? Ngayon, ito naman dito, ito ang tatanggalin ko. Tapos, lalagyan natin siya ng tuldok dyan. Kumakain ako. Alam niyo na wasto ito, di ba? Okay? Ngayon, ano ang napansin niyo? Dito sa may itong bagay ang mandatory. Tapos yung aktor,
yung ko, siya yung optional. Okay? Dito naman, yung aktor ang mandatory. Tapos yung bagay ng adobo, siya yung optional. Okay? Kaya, itong pangungusap na may in, ito yung tinatawag na object-focused. Dahil, kailangan natin magbanggit ng bagay. Ito namang may siya yung tinatawag na actor-focused. Dahil, kailangan natin magbanggit ng aktor. Okay? Dito, yung aktor, optional lang siya. Dito, yung bagay, optional lang siya. Okay? Nakuha niyo ba? Doon sa nakaraan kong video, tinawag ko itong object-oriented. Pero, mula ngayon, tatawagin na natin siyang object-focused. Kasi, napansin ko sa mga video na napanood ko sa YouTube, object-focused ang tawag nila dito. Kaya, just to be consistent, object-focused ang itatawag natin dito. Okay? Ayan. Ulitin natin. Dito sa may pandiwa na may in, optional yung aktor, mandatory yung bagay, siya yung object-focused. Dito sa may yung aktor ang mandatory, yung bagay ang optional. Okay? At siya yung tinatawag na actor-focused. Okay? Sige. Ngayon, subukan naman natin banghayin yung past. Past. Yung in, dito natin siya isisingit. In. Kain. Salitang ugat. In. Diyan natin siya ilalagay. Kinain. Kinain. Okay? Kinain niya yung pagkain mo. Okay? Kinain niya yung pagkain mo. Mapapansin ninyo na yung direct translation nito sa English ay passive. Okay? Pero, ang kailangan nyo tandaan, itong expression na ito, active voice siya. Okay? Kaya, bagamat passive voice yung direct translation niya, active voice ang turing dito sa balangkas na ito. Okay? Sa Tagalog. Ngayon, next, kuha. Kuha. Unang pantig, K-U. Uulitin lang natin siya. Kukuha. Ilalagay natin sa dulo. Kukuhain. 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 Subukan natin yung iba naman. Ni Fides. Ni yung gamit mo. Okay.
pwede natin siyang palitan ng panghalip. Dahil ang panghalip ay panghalili sa pangalan. Yung ni, isa nga pala siyang pantukoy na nagpapakilala sa pangalan ng nilalang. Okay? Anong pwede nating ipalit sa ni Fides? Niya. Kukuhain niya yung gamit mo. Okay? Itong kukuhain, meron siyang simplified form. Okay? Yan yung kukunin. Okay? Kadalasan, ito ang maririnig din niyo. Okay? Kukunin. Kaso nga lang, itong kukunin, wala siyang present tsaka past. Okay? Meron siyang imperative form, pero sa susunod na natin siya pag-uusapan. Okay? Next. Present. Itong in. Dito natin siya isisingit. Kuha. Excuse me. Yung unang batig. Uulitin na natin siya. Tapos, yung in, dito natin ilalagay. Kinukuha. Kinukuha. Okay? Gaya ng sabi natin, ito, wala itong present form. Itong kukunin. Okay? Kinukuha. Kinukuha. Okay. Next. Past. Yung in, dito natin siya ilalagay. In. Okay. Kuha. In. Kinuha. Okay. Kinuha. Ni Dexter anak niya. Okay? Kinuha ni Dexter ang anak niya. Pwede natin itong tanggalin. Kinuha ang anak niya. Okay? Wasto pa rin siya. Ito ang ating simuno. Ito ang ating panaluri. Ngayon, gusto ko lang ipakita sa inyo yung formal na balangkas nito. Okay? Ang anak niya ay kinuha. Okay? Ang anak niya ay kinuha. Ito yung passive voice sa Tagalog. Okay? O yung formal na balangkas. Ay, siya yung is MR. Okay? Hindi siya binabanghay. Ay lang siya lagi. Yung future, present, past, dito siya nakasaad sa pandiwa na kilos o kalagayan. Okay? Next, punta. Punta. Kun. Unang pantig. Punta. Pero yung piyo lang ang uulitin natin. Piyo. Pero, imbis na in, han ang idadagdag natin. Pupuntahan. Okay? Pupuntahan. Kakaiba ito. Okay?
tayong simuno. Kasi ikaw, pwede siyang maging simuno. Nandito yung simuno natin. Hindi lang natin siya nakikita. Okay? Pupuntahan kita. Tinalakay ko itong kita doon sa nakaraan kong video. Okay? Alam niyo yung mahal kita, di ba? Mahal kita. Kita. Katumbas na yung mahal ko ikaw. Okay? Formal na balangkas. Ikaw ay mahal ko. Okay? Magkakatumbas sila. Mahal kita, mahal ko ikaw, ikaw ay mahal ko. Okay? Next. Present. Hahayaan lang natin yung hand dito. Tapos, sisingitan lang natin siya ng in dito. In. So, puntahan. Tapos yung in, dito natin siya ilalagay. Okay? Pinupuntahan. Pinupuntahan nila si Grace araw. Okay? Nila si. Okay? Nakikita nyo na ba kung alin yung simuno? Tsaka yung panagari? Next. Past. Itong past, yung in, dito natin siya isisingit. In. Tapos, hahayaan lang rin natin yung hand sa dulo. Okay? Pinuntahan. Okay? Pinuntahan. Pinuntahan. Nila si Grace kanina. Okay? Pinuntahan nila si Grace kanina. Next, alis. Itong alis, kapag binabanghay natin siya ng may in, hindi leave ang ibig sabihin niya. Okay? Remove ang ibig sabihin niya. Okay? Remove. Okay. Ngayon, paano siya binabanghay sa future? Alis. Unang pantig alis. Uulitin lang natin siya. Aalisin. Tapos idadagdag natin yung in sa dulo. Aalisin. Excuse me. Aalisin. Okay? Aalisin namin yung kalat.
aalisin namin yung kalat. Okay? Ganyan. Mapapansin ninyo na hindi ko masyadong ginagamit yung mo sa dito bilang aktor. Dahil kapag ginagamit natin yung mo, parang ginagamit natin siya kapag nag-uutos tayo, di ba? Mas makikita nyo ito kapag nasa imperative form na tayo. Okay? Kaya, huwag kayong mag-alala. Gagamitin natin ito sa susunod na yan. Okay? Aalisin namin yung kalat. Next. Itong in, dito natin siya sa umpisa ilalagay. Inaalis. 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 Namin yung kaya. Next. Past. In. Diyan siya sa harap. In. Na. Is. Inalis. Namin yung kalat. Okay? O, yan. Sana marami kayong natutunan ngayon. Huwag kayong mag-alala kung hindi nyo naintindihan lahat ng mga tinalakay natin ngayon. Marami pa tayong pandiwa na pag-uusapan. Kaya, uulit-ulitin natin ito. Okay? Sige, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam!